nga we are now going halfway as we having our series in the book of John. John chapter 14, verses 4 to 14. Last Wednesday, our Sunday school teacher was preaching to us about the cure for a troubled heart. And it's a wonderful message, a reminder to all of us that many times ang atong mga kasing-kasing dali rang mabalaka. Pero salamat nga dunay pulong sa Ginoo nga mo'y maghatag og katagbawan, kaayuhan sa atong mga kasing-kasing. And so tonight we're going to talk about a word that is being repeated several times, and the word know. K-N-O-W. Know. From verses 4 down to verse number 14, this word is repeated, if I'm not mistaken, 8 times. Gisigig, balik-balik. All right, so let's find out together tonight the words know and the word of God. Verse number 4, if you are there, say amen. Verse number 4, all together. And whither I go, ye know, and the way ye know. Verse 5, Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. 7, if ye had known me, ye should have known my Father also. And from henceforth ye know him and have seen him. Verse 8, Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Verse number 9, Jesus saith unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me? Philip, he that hath seen me hath seen the Father, and how sayest thou then, show us the Father? Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, for he doeth the works. 11, believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. Verse number 12, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do. Also, the greater works than this shall he do, because I go unto my Father. 13, and whatsoever ye shall ask anything in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. 14, if ye shall ask anything in my name, I will do it. The title of our message tonight, Do You Know the Way? Do you know the way? As I've said earlier, the word know is repeated more or less 8 times, and this word is connected to the word way. Gi-connect ang pulong nga kahibalo sa pulong nga gitawag og dalan, the way, meaning God wants us to know the way. If you are saved tonight, you must know the way. Muna nga nagpangutanon ta, are you sure of going to heaven? And now your answer is, I am sure I am going to heaven because I know the way. Kahibalo ko nga human sa kong kamatayon, muadto kog langit tungod kay nakahibalo ko sa dalan ug walay laing dalan si Ginoong Hesukristo. Do you know the way? Father God, I pray that you will bless this very simple message tonight. I also pray for our missionary there in Tukuran right now. Use him also mightily, Lord, to preach your word. Thank you, Lord, for this church. Thank you, Ginoong Dios, sa imong mga katawhan din sa Faith Bible Baptist Church, nga anda maminaw sa imong pulong. Salamat kayo, O God, nga hangtod karong mga orasa, kini nga church imong gigamit for world missions, kini nga church imong gigamit sa pag-reach out sa mga katawhan sa Pagadian City. Though, Lord, daghang mga panahon nga kami napakyas diha kanimo, but Lord, salamat sa imuhang pagkamaayo. Salamat sa imong pagkamatinumanon kanamo, and thank you, Lord, for your words tonight that we have just read. Thank you, Lord God, for the privilege of knowing the way. Lord, pagkapait, kung wa pa minaluwas, aha kaha mi karon. Salamat, Ginoong Dios, nga imong minggitikang kahayag sa among kinabuhi, pinaagis imong pulong. All these things we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. Do you know
the way. Again, if you are saved, you must know the way. Kinahanglan makahibalo ka sa dalan, ug walay laing dalan nga gistorya dinhi sa pulong sa Dios, mao si Ginoong Hesukristo. That's why, in our points tonight, first of all, number 1, the passage of the way. The passage of the way. In other words, the passage refers to the access or the opening of the way. Ug mga kaigsunan, atong masabtan nga ang dalan padulong og langit, the passageway is not a secret way. The passageway is not a mysterious puzzle. Sama sa mga salida nga atong makitaan sa ato ang mga entertainment nato nga mga gadgets, and then before ang usa ka artista makatabok dito, naa pa siya mga solbaron nga mga puzzle, naa pa siya mga buhaton diri para maabri ang portahan. Mga kaigsunan, ang dalan mga kaigsunan dili sekreto, dili puzzle solving, but it is plainly and clearly revealed in the Bible nga ang pamaagi, ang dalan padulong og langit mga kaigsunan, the passageway to heaven, the passageway to the Father is no other than the Lord Jesus Christ. Because the Bible says, Jesus saith unto him, verse number 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sa ato pa mga kaigsunan, sa diyang nangutana sila, kay pag-ingon ni Kristo in verse number 4, kung asa ko moadto, kamo nasayod, og ang dalan, kamo nasayod. Then in verse number 5, Thomas says to the Lord Jesus Christ, Lord, paano na mo mahibaw-an ang dalan? Lord, paano na mo mahibaw-an kung asa ka mo adto? Niingon si Jesus Christ, ako mao ang dalan. Ako mao ang kamatuoran. Ako mao ang kinabuhi. And no man can come to the Father but by me. Atong masabtan mga kaigsunan nga ang dalan mao si Kristo, ug ang dalan nga padulngan ni Kristo dili padulong sa impierno kundi dili padulong dito sa iyang amahan dito sa langit. I am the way, the truth, and the life, because He is the truth. Tungod kay si Kristo mao ang kamatuoran, ang kaluwasan nga gitanyag ni Kristo. It is not a lie. Dili siya usa ka bakak. It's not also a scam mga kaigsunan. The truth of salvation is a truth that comes from our Lord Jesus Christ. Dili nimo angay duha-duhaan ang imong kaluwasan tungod kay ang nagsaad sa atong kaluwasan siya ang kamatuoran. Magduha-duha pagug ka nga luwas ka. Luwas bagyug ko no. Tinuod bagyug ka nga naay langit no. Jesus Christ is not like those people in our television right now. Maglibog ka kasi magstoryag tinuod. Niingon na po ng witness diri nga mauni. Niingon na po ang pikas tinuod bagyug ni. Unya tabon-tabunan na po sa mga senador ug mga congressman kinsa ang mga tinuod nga mga suspect sa korupsyon sa ato ang nasod. And you go into the social media, it is filled with lies. Pasalamat nga dunay pulong sa Ginoo, dunay pulong ni Ginoong Hesukristo nga mo'y nagdala sa kamatuoran tungod kay si Kristo mao ang kamatuoran. When Jesus Christ promised salvation, never doubt that salvation. Why? Because the one who said He is the truth. He is also not just the truth, He is also the life. Siya ang kinabuhi. Og iyang gipamatud-an mga kaigsunan, nga siya mao ang kinabuhi. Sa dihang gibanhaw niya si Lazarus, iyang gipamatud-an nga siya ang kinabuhi. Sa dihang nabanhaw siya after 3 days. In other words, tonight, the gift of eternal life is a sure life. It is not a fraudulent life. Usa ka tinuod nga kinabuhi. Kay ang gasaad sa kinabuhi, buhi nga Dios. Kisa ninyo din nakabalo, September 23, mag-rapture na daw. Diba? Grabe kay kakwano. And in some other areas, maybe to us here in the Philippines, it's just a joke, but in other African countries, gipamaligya na nila ilang mga iyang property, ilang mga sakyanan, tuwala sa bungtod, tanan, gatagad-tagad sa dito, nakaputi. Mga kaigsunan, daghan kay bakak ang kalibutan.
Munang kita nga Kristohanon, di kita mo share sa pulong sa Ginoo, wa gyud mga tao nga makakaplag sa kamatuoran. Amen. No man cometh unto the Father but by me. The passageway or the passage of the way, the opening, the access to heaven is the Lord Jesus Christ. Wa gyud lain pamaagi kundi si Ginoong Hesukristo. Let's look at him tonight. In the text that we have just read, first of all, we see that Jesus is equal with the Father. He is not a lower God. He is equal. The Trinity is an important teaching in the Bible where most of the churches and the false churches would try to misconstrue it in front of their church members. Jehovah's Witnesses teaches that there is a small God, there is a mighty God, and there is an almighty God. So ang gibuhat sa Jehovah's Witnesses, si Jesus Christ ubos nga Ginoo. Dayon ang amahan sa langit maoy higher nga Ginoo. So si Jesus Christ, mighty God. Brother Kurt, mighty God. Ang Jehovah, almighty God. Unya ilang i-change ang ilang mga Bible kay giingon nga in Revelation chapter number 1, giingon dadto nga si Jesus Christ, He is almighty. Ilang gi-change ang ilang Bible para lang mo fit sa ilahang pagtulunan ang pulong sa Ginoo. Muna nga ayaw gud mo og sukol og debate og Jehovah's Witnesses gamit ilang Bible kay di gyud ka kadaog. Pildi gyud ka pirmi kay nganuman. Kung si Erwin Tulfo pa, we have to bend the law, no? Ilang gi-bend ang ilang Bible para lang tukma sa ilahang pagtulunan. And also we have pinakalala ang Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Manalo, that teaches that Jesus Christ is just a man. Jesus Christ is just a human being. The Father is the true God. That's according to them. But here in our text tonight, atong masabtan nga si Jesus Christ, He is equal with God. The Bible says in verse number 7, Naingon says sa verse number 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Verse number 7, if ye had known me, ye should have known my Father also. And from henceforth, ye know Him and have seen Him. Ingon si Jesus Christ, kung nakaila mo nako, then nakaila mo sa Amahan. O kung nakakita mo sa ako, nakakita mo sa Amahan. Then Philip, in verse number 8, ingon si Philip, Lord, pakit ami Ginoo sa Amahan. Nangayo siya pananawon sa Ginoo. Lord, pwede ba ni mo pakiton sa Amahan? Ningon si Jesus Christ, in verse number 9, Jesus saith unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me had seen the Father. Ang nakakita ni Jesus Christ, nakakita sa Amahan because Jesus Christ is equal with God. When we see Christ, when we see how Christ acted on this world, when Jesus Christ loved the sinners, when Jesus Christ healed the blind, when Jesus Christ showed powers upon miracles and miracles and miracles, Diyos na nga ning ani sa kalibutan. He is equal with the Father. That is why we must understand tonight that Jesus Christ is the Jehovah God in the Old Testament. He is revealed in the New Testament. That is why tonight only Jesus Christ can bring us to heaven. Only Christ can bring you to heaven because only He came down from heaven o nagdala siyang mensahe sa Amahan. And Jesus Christ was with God and He is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word was made flesh. Ang Diyos nga mao ang pulong na himong unod nagpakatao sa kalibutan. And yet many people would say, Pastor, paano na to pakabalo, Pastor, nga langit ta padulong, Pastor, nga wa pa magi kag langit ganing naog diri sa kalibutan ug niingon nga tunay langit. The answer is very simple. If you will encounter that during your soul winning, sayon na gud ang tubag ana, ma'am, sir,
Doon na Kristo nga gikaglangit nga ning naog sa kalibutan. Og siya ang nagdala sa mensahe sa amahan. Og ang mensahe sa amahan nga iyang tuhuan iyang bugtong anak para imong mangkunan ang kinabuhing walay katapusan. The Bible says in verse number 9, He that hath seen me hath seen the Father, and how sayest thou then, show us the Father? Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself. I'm not speaking of my own. Ingon si Jesus Christ, kung unsa ang akong gistorya, mo na ang pulong sa amahan. Mo nang ang dili maminaw ni Kristo, wa ka naminaw sa Dios nga amahan nga nagpadala niya diri sa kalibutan. Unya moingon ta nga dili ko mosimba ni Kristo, sa amahan ra ko mosimba, sayop gyud na nga doktrina. Because Jesus Christ is equal with God the Father. When you believe in God, John chapter 14 verse number 1, the message last Wednesday, if you believe in God, believe also in me. When you believe in Christ, you believe in God. When you worship Christ, you are worshiping God. Because Jesus is equal with God. Never forget that one. He is the way. He is the passage. He is the opening, the access. Not only He is equal with the Father, Jesus also's work, the miracles of Christ, prove that He is the way. Next slide please. Ang mga milagro, ang mga buhat ni Kristo nagpamatuod nga siya mao ang dalan. Siya mao ang dalan sa langit. Verse number 11, ingon si Jesus Christ, believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. If you do not believe, maski na lang og nagtuok mo sa mga milagro nga akong gibuhat, the works of Christ, the works or the miracles of Christ. Mga kaigsunan, dili nato malimod, walay makalimod, walay maka-argue, nobody can dispute the evidence of the truth of the claims of Christ, because the evidence, the miracles, the works of Christ testifies that Jesus Christ is not just an ordinary man, He is the true God. So why daw diya, o karong Biyernes, musulod si bagyong, sa naging ngalan sa bagyo karong kwan? Sa naging ngalan sa bagyo na karong Biyernes, musulod ang bagyo. O, sulay da sa fishport, adto dito. Hunong. Suwayin ninyo. Suway. Ambak na fishport, lakaw sa dagat. Kinsa ko makalakaw dagat na to diri? Only Jesus Christ. Because His works prove that He is the one true God. And many people, pastors, self-proclaiming pastors, apostles, di pagod pastor ilang patawag na apostol pagod, pakitag milagro, ito siya, hindi to makalakad kahapon, ngayon makakalakad na siya. Ila-ilaron pag yun ang mga tao sa oras ng himala, di ba no? Mura pag mga ahente ng mga tambal, kani sir, ingna ni sir, kay katong na diabetes sir, nabuta na gyud siya sir. Sir, kinsir gyud kadlaw. Nakakita na siya. Grabe makaistorya Pag-abot sa unahan, di tinuod. Daghang magpakaaron ingnon nga iya sila ni Kristo, pero dili sila iya ni Kristo, and they will try to imitate the works, the miracles of Christ, but no, only Christ can do His miracles. Mga kaigsunan, tungod kay kana ebidensya nga siya tinuod nga Dios. That is why ang usa ka makasasala, kung nabuhat ni Kristo ang mga milagro para itabang sa mga tao, ang usa ka makasasala kinahanglan mo duol sa Dios. Pero adiyang pagduol niya sa Dios, God is not a father, God is a judge. And similar in the courts here in the Philippines or in other countries, dili ta pwedeng mosulod sa korte, dili ta pwedeng moapir sa korte nga wa tay abogado. Di ba, Brother Ken? Tama no?
Kiakusahan ka, di ka pwedeng mo ito. Kisa man ang abogado, sa away abogado ni judge. Ako may mag-abogados kung kaugalingon. Di na pwede. You cannot say anything in the court without your representation, your lawyer. Am I right? Nobody can come to God on his own. Nobody. Because when we go and stand before God, He is the judge. We cannot come to God as a father, but as a judge. Apan salamat mga kaigsuonan tungod sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo who became our mediator, and when He willingly gave His life on the cross to die for our sins, mga kaigsuonan, si Kristo mao'y hinungdan nga kita nahimutang mga anak sa Ginoo. No one here can claim God as their Father without His Son, Jesus Christ. Una mga kaigsunan, timan-igid pag-ayo. Ang pinakanindot nga milagro nga nahitabo sa kinabuhi sa tao. Yes, we've seen in the Bible the miracles of Christ. How He opened the sight of the blind, how He allowed, restored the maimed man, the deaf, the blind, the man with paralysis. Giayo ni Kristo. Pero dili na mao'y pinakanindot nga milagro nga nabuhat ni Kristo. Ang pinakanindot nga milagro nga nabuhat ni Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi, walay lain kundili ang kaluwasan nga atong naangkonan. Nga kita nga makasasala, nga hukman padulog sa impierno, ang Diyos nga mo'y maghuhukom, nahimo natong amahan. Because of His Son, Jesus Christ. Are you glad you are saved tonight? Mura mamawa na lipay nga luwas mo. Are you glad you are saved tonight? Ay napagpangitag lain pang milagro, dapat muhilak ning saging, ana. Dapat kaning kuan mahimo pa ning imo palang da ang kaluwasan nga naluwas ka. Dili na kabayrag kwarta. 1 Timothy chapter 2 verse number 5, for there is one God and one mediator between God and men. Look at this. The man Christ Jesus. Only Christ is the mediator, not Mary. Kiingon sila, dapat daw kung masuod nimo, para masuod nimo ang anak, dito ka sa inahan magpasuod. Di ba no? Munang duulo nimo ang inahan kay para masuod nimo ang anak. Munang moduol ka kang Mary para masuod nimo si Kristo. Mary is just used, she was just used by God for the birth, the supernatural birth of Christ. But Mary cannot help you in your salvation. Mary even claimed that Jesus is her Savior and her Lord in the book of Luke. Only one can mend our broken relationship with God the Father, His only begotten Son, Jesus Christ. Siya lamang. That's why tonight, walilain nga makatabang nimo padulong sa langit, only Christ. And when you repent and you believe Him as your Lord and Savior, ang nindot nga nahitabo kay naluwas ka. Wa man tuod nimo nakita, way dalugdog, way kilat, way linog, di pares gabi nga naglinog didto, pero pagtuon nimo pagdawat ni Kristo, giluwas ka sa Ginoo. And therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Dili mo masabtan imong kinabuhi. Lahi naman ko karon, oy, lahi naman akong kasing-kasing, lahi naman ang akong huna-huna, tungod kay dunay Kristo nga nagluwas nimo. ug naghatag og kabag-uhan sa imong kinabuhi. Mo na nga ang kaluwasan mga kaigsunan nga atong naangkunan bililhon na alang kanato ug ato nang i-treasure sa atong kasing-kasing, ato nang tigaag dako nga pagpakabana mo nang musimba ta kay luwas ko, mo nang mga lagad ko sa Ginoo kay luwas ko, mo nang maghatag ko sa akong tithes and missions kay luwas ko, mo nang mangabig ko kalag, mo nang magpahimuot ko sa Ginoo dili kay nay naglantaw nako apan tungod kay luwas na ko. Kay ang kaluwasan nga akong naangkonan,
bililhon alang kanako, milagro na nga gipakita sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kay kung panawngay pay luwas, tanawan na imong tapad karon, angayan ba na maluwas? Tanawan na imong tapad, naong palang daan. Wa pagay nawalang manok sa silingan, kabalo ko kanang tapad mo ipasanginlan. Salamat nga dili panawngay ang kaluwasan. Salamat nga dili pakinaiyahay ang kaluwasan. Kay kanang imong tapad, buutan kay nagnahong, pero salbahis kay na. Perti nang malditaha, perti nang maldituha. Pero salamat nga ang kaluwasan, dili pinaagi sa atong batasan, sa atong kinaiya, sa atong binuhatan, kundi sa pagtuog, pagdawat ni Kristo. Here's what Apostle Paul said in 1 Corinthians chapter 1, verse number 18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But unto us which are saved, it is the power of God. Ang kaluwasan, gahom sa Ginoo. Amen? Ang kaluwasan, gahom sa Ginoo. Dili na gahom nimo Way na luwas diri kay buutan. Way na luwas diri kay hinimba ka. Way na luwas diri kay may nampuon ka. Ang kaluwasan, gahom sa Dios. Treasure your salvation. Muna nga, sabtag yun mga members sa church, sabtag yun ang kaluwasan. Muna ang pinaka-basic, itanom na sa imong kasing-kasing. Kaya kung dili ni mo na masabtan deeply sa imong Kristohanong kinabuhi, mamatay na lang ka, nga ang imong Kristohanong kinabuhi, wala gyoy kauswagan. Kaya nga naman, imong nalimtan, o wa ni mo nabutang sa imong kailawman, sa imong kasing-kasing, that you are saved. What a privilege that God has given to us. What a miracle that a sinner can enter into heaven. Not only the passage of the way. Number 2, the second point is the preaching about the way. The Bible says in verse number 12, if you are saved tonight, ibutang ni sa imong kasing-kasing kay ang tinuod nga luwas na ay ingon ani nga pagbati. Kung wala ni nimo, ambot lang kung tinuod bagyog kang naluwas. Pero niingon ang Bible in verse number 12. Look at this, verse number 12. John chapter 14, verse number 12. Ibutang ni sa imong kasing-kasing. Verse number 12, the Bible says, Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, the works that I do, shall he do also. Ang akong gibuhat, iya pong buhaton. Unsa ang gibuhat ni Kristo, nagmantala sa maayong balita sa kaluwasan. In other words, tonight, ang tinud-anay nga nagtuo ug nagdawat ni Kristo sa iyang kasing-kasing, ang tinud-anay nga naluwas mga kaigsunan, you will have a heart to share and preach the gospel of our Lord Jesus Christ. Dili pwede nga luwas ka, unya wa kay pagbati nga maluwas pod ang imong mga minahal sa kinabuhi. Dili pwede nga luwas ka, unya magpabilin ang imong kasing-kasing mga kaigsunan nga wala ka nagpakabana. Kay kung nasayod ka, nga langit ka padulong, you cannot allow nga ikaw ra ang muadtog langit. I was watching this morning the tears of a father. Ang papa nga naghilak siya sa iyang anak, church, dito sa bugo nga nahagbungan o natumbahan. And many bodies were lying down. Na ay gym dito nga nagbasketball, hugno, tanan, patay ang mga uban nga nagdula dito. I was watching the tears of the father. Nga naghilak siya. Akong anak nga babae, 17 anyos. Bagura gani may nagtawagay, nagstoryahanay. Kung kahibalo pa lang ko. Kung kahibalo pa lang daw siya, nata na siya'y gibuhat para ang iyang anak, iyang matabangan. Iyang anak, church, nabundakan og haligi. 17 years old nga anak ng babae, patay. Dili, pwede. Nakabalo ka sa kamatuoran, o niya, okay ra nimo nga way makabalos kamatuoran nga lain. Kaya ra nimo na. Kaya ra nimo na nga pwede unta ang loved one, pwedeng di mo adtog impierno.
kaya ra ba nimo nga wa kay buhaton? Because a truly saved man will do the works of Christ. Una nga ang tinuod nga luwas, nagyo kay burden sa imong kasing-kasing, na kay kahangawa sa imong kasing-kasing nga, dili lang unta ako'y maluwas unta ni akong amiga, maluwas unta ni akong kauban sa trabaho, kaning ako sa atbang sa akong opisina, maluwas unta ning mga tao nga naa sa akong mga tao nako nga sa akong negosyo, maluwas unta ning akong mga classmate, kaning akong tapad, kaning akong maestra, maluwas unta ni sila, ngano man luwas naman ka nga tinuod. Pero kung magpaluwas-luwas lang ka, wag gyud kay bation, ngano man piki man ang imong kaluwasan. Pero ang tinuod nga kaluwasan naa kay tinguha sa imong kasing-kasing. Notice here what the Bible says, how the woman in John chapter number 4, ang babae nga 5 kabuk ang iyahang bana, gibiyaan niya ang iyang tubig when she met Christ. And then Christ told her the truth about her life. And then the woman judged or evaluated ni kini nga tao kay balo siya sa akong kagahapon, kabalo siya sa akong kahimtang nga kaning lalaki nga kuyog-kuyog nako karon dili na nako ni bana kay balo lagi siya mo pa may pagkakita nako ani niya, iyang gibiyaan ang iyang sudanan og tubig, and she ran towards the city and she told the people, there is a man nga ako na istorya dito sa Tabay, and she told me all the things that I ever did. Is not this the Christ? She could not afford nga maghilom-hilom siya. Iyang gistoryahan ang mga tao. Maabot ang panahon nga maningil ang Ginoo sa Faith Bible Baptist Church for what we have done to the people in Pagadian City. Kay walay lain, dili paninglan ang Iglesia ni Kristo, dili paninglan ang Mormons, dili paninglan ang Katoliko, ang paninglan ang church nga nagwali sa tinuod nga kaluwasan. Think about that. Not only that lady, but also the man who was possessed with the legion of demons. Sa dihang ning lakaw na si Kristo kay giabog siya dito sa Gadara, he told Christ, Lord, pwede ba kong mukuyog nimo? And Christ said, go home to thy friends and tell them how the Lord had great compassion on thee. And here's what the Bible says. Ang tao nga gibag-o sa Ginoo, iyang giwali ang pulong sa Dios. In Decapolis. Deca means 10. Polis means city. He preached to the 10 cities about what Christ did in the cross, or did for him. Ang soul winning church, simple ra kaayo. You do not need to memorize all the Roman road verses. Simple kay soul winning. Just share your testimony, how you got saved. Do you have a testimony how you got saved? Hello? Do you have a testimony paano ka naluwas? Kisay gigamit sa Ginoo nga naluwas ka. Kanusa ka naluwas? Unsa tong adlawa? Unsa tong tuiga? Unsa tong estudyante pa ba ka ato? Nagtrabaho na ba ka ato? Unsa ka sa una? Giunsa ka pagduol, pag-approach? And just share the gospel. And share to them that from that day on, I am now sure I am going to heaven. Bye, pray, miga, migo, best friend. Mo na hinungdan, kasigurado na ko nga muadto kog langit tungod kay usa ka adlaw. Katong member sa Faith Bible Baptist Church, giadto ko sa mong balay o gisharean ko sa mong balita. Og ning luhod ko, nitawag ko sa Ginoo, gitawag na ko siya sa akong kasing-kasing. Kay ingon ang Bible, ang motuog mosalig kaniya, dili na malaglag sa impierno, apan makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Ma'am, day, miga, dawata si Kristo, pasudla sa imong kasing-kasing. And I will tell you, you can say something kung tinuod yung kang naluwas. You have a story to tell. We have a song, di ba? We have a story
to tell to the nations. What's your story of salvation tonight? Ang uban ninyo gasigan ng mata ba? Unsa kay luwas magyug ko, no? You better think about it. Because a true saved man has a story. All of us has a story if you are saved. Am I right? All of us. And that's why Pastor June, Pastor Nonoy, Pastor June, o kinsa pa ikatulong nga pastor aning simbahan na, we will continue to preach salvation in the church. Maskin pag mga members na sa simbahan, kay basin og membro ka o niya, dili ka luwas. Because every saved man has a story to tell. Tonight, if you are truly saved, your unsaved family members must be saved also. Your unsaved relatives must be saved. Your unsaved friends at school and at work, you cannot just allow them to die without hearing the gospel of our Lord Jesus Christ. Kano sa amang ka magtinguha nga muwalis pulong sa Ginoo, namatay na, gihaya na. Ayha na ka mangusog, pastor, walihi dito sa kuan pastor sa funeral. Akong amiga namatay, ang pangutana, imo bang na-sharean sa gospel before namatay? Ayaw na pagtagad nga mamatay na imong amiga. Pagpakaulaw na, embrace the rejection. Kung i-reject ka, so be it! Basta kay imo siyang na-sharean sa pulong sa Ginoo. When was the last time that you shared the gospel to someone? When was the last time nga nag-soul winning ka? When was the last time nga naghatag ka gospel tracts? When was the last time that you've led someone to salvation? Because Jesus Christ is the way and we know the way, we must preach about the way. Karong October 26, we have our Youth Sunday. Church, tabangan na to. Atong puno ng auditorium og mga bisita. Di na mahitabo kung ako lay mangimbitar. Di na mahitabo kung si Brother Raul lay mangimbitar. Dili na mahitabo kung si Kinkin lay mangimbitar. Pero kung kitay mangimbitar, tagsa-tagsa na to, dunay bisita. Kaning ubos, puno na ning ubos. Pero kung di lang ka magtagad, kaning pula, mabraw na lang ni. Way malingkod ani nga tao. Mubraw na lang ni. We must preach the gospel of our Lord Jesus Christ. All power is given unto me in heaven and in earth. Jesus Christ said, all power is given unto me in heaven and in earth. Matthew chapter 28, verse 18. And the word power there is authority. Ang tanang authority gihatag sa ni Ginoong Jesucristo in heaven and in earth. And then he said, go ye therefore and go ye into all the world and preach the gospel. Unang ayaw kaulaw mag-share sa pulong sa Ginoo tungod kay ang authority nga naghatag ni ana mao si Kristo nga mo'y naay authority sa langit ug sa yuta. If he will reject, he will burn in hell. But if he will receive Christ, sigurado gyud nga langit na padulong. Ano man ang mensahe nga imong gidala with authority, Jesus Christ, he has the authority gikan sa langit o sa yuta. And notice here what the Bible says in verse number 12. The last phrase that says, greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Ingon si Kristo, kung unsa ang akong gibuhat, mas daghan pa ang mabuhat. Kung siya nagtuon ako, iyang buhaton ang akong gipangbuhat, nagwali siya sa pulong sa Ginoo. O kung unsa akong nabuhat, mas dako pa ang iyang mabuhat kaysa nako. Ngano niingon si Kristo ana? Kay si Kristo gamay ra ang iyang time nganing ani siya diri sa kalibutan. He died at the age of 33 years old. He was crucified at the age of 33. Katulang, 3 years ra ang iyang ministry. Christ started his ministry at the age of 30. Then gipatay siya by 33 years old. 3 years ra ang ministry ni Kristo. Mga kaigsunan, kita, we have all the time in the world as long as buhion pata sa Ginoo, daghan patag mabuhat para sa Ginoo. Muna nga usay ba, ang Kristohanon, ayaw magkasayop ni ini. Tigaan kay tagtaas nga kinabuhi or mangayo kag taas nga kinabuhi.
Tungod na, kay naapay tuyo ang Ginoo nato, gamiton ta sa Ginoo. I will always tell this, especially to the elderly people, mutongtong nag-50, mutongtong nag-60, di manggawas ng mga sakit. Unya mangayo, pastor, iampo po ko sa Ginoo, pastor, nga tigaan pa kog taas nga kinabuhi. Og ako padungdungugan sa kong pagampo nga, Lord, Lord, patas ipang yung kinabuhi para Ginoo makasulwining pa siya, para Ginoo makahatag pa siya sa misyon, para Ginoo iyang mga pamilya madala sa tiilan sa Ginoo. Kay kung tigaan kag taas nga kinabuhi, unya ang imong kinabuhi para na din sa imong kaugalingon, may paywa na lang. Kay wala ta gibuhat sa Ginoo para sa tong kaugalingon. Gibuhat ta sa Ginoo para maghatag og pagpahimuot diha kaniya. And that's the problem of Big Bang Theory. That's the problem of the theory of evolution by Charles Darwin. When we do not believe that there is God that created us, then we are left on our own. We are living on our own. But when we believe nga dunay Dios nga nagbuhat kanato, nasayod ta nga dunay purpose nga nung gibuhat ta sa Ginoo, and we must labor to find that purpose. Why I am here? Why I became a pastor of Faith Bible Baptist Church. Why you became a businessman. Why you became a professional. Nganong nahimo kang iunsa ka karon, kay na ay purpose ang Ginoo nato. Dili man tanan magpastor, dili man tanan magabogado, dili man tanan magnegosyante. But I believe in this. God has a purpose for us nganong naata sa atong pwesto karon. Dili na aksidente, oy. Huwag ang tuyo, ana, nga magamit ta nga daghang maluwas. Wala may nag-amen, oy. Napa mo diya? Igamit ta parang daghang maluwas. Imagine na, pilay mashiran. Pilay mashiran ni Brother Danny Lumikay kung iyang sharean sa gospel ang iyang mga estudyante tanan. Hello? Kano imagine, ang dili nako ma-reach out nimo, kay nga naman ikaw ang naa diha. Dili ko kasulod sa opisina nilang Brother Kurt sa sundalo, wa man sila kailakin sa ko. Pero kung si Brother Kurt mo barog sa opisina nila and mo share sa gospel, they know him. Munang importante ang maayong testimonyo nato, isip Kristohanon, para tuhuan ta. Dili ko ka-reach out sa mga tao, pero ikaw nga gibutang sa Ginoo dinha, maka-reach out ka. But you must have a heart to share the gospel. That's why Christ said, mas daghan imong mabuhat. Si Kristo, 33 years old lang siya, kutob. Kita, maloyang Ginoo, maski matungtong ng tag 65, ay fights na, oy, amen? Amen? Kanang imong tapad, makaabot kayo nag-65, murag apiki, no? Sige kaog Jollibee, sige kaog fried chicken, di pagid manghatag, dalo pag kaayo. Murag 50 ra gyud ta kutob. You can just think about your life. Just think about your life. Siguro imong edad karon 50 na. Just think about your life. Ang age limit sa tao, ang average 70. Am I right in the Bible? 70. And just think of it. Karon pa lang daan, hunahunaon na nimo daan. Mubo ra gyud kaayo akong kinabuhi. Kung di ko magkinabuhi sa Ginoo, pagkasayang sa akong kinabuhi, mas maayong mapahimulos ang Ginoo sa akong kinabuhi. Wala ko kabalo ninyo kung unsa mo sa diha wa pa mo naluwas. Pero kung ang nagpahimulos sa imong kinabuhi sa una ang yawa, ang bisyo, ang inom, ang sigarilyo, ang druga, kung ang yawa ang nagpahimalos sa imong kinabuhi for the last 20 years, 30 years, 40 years, karon sa imong nabilin nga tuig ipagamit sa Ginoo. Can I hear an amen? The preaching about the way. Listen to the survey. The survey says, the average Christian attending church sings over, one more time, operator please. The average Christian attending church sings over 500 songs and hymns, listens to over
200 Bible messages every year, but does not share the gospel with one person. Pila pa man kawali imong madunggan para mo abri ka sa imong baba ug mo share sa gospel. Pila pa ka World Missions Conference imong magian. Pila man ka missionaries pa imong madunggan. Share the gospel now. And that's my challenge to you. Karong adlaw, Oktubre na. Oktubre na ron, no? October 1. Sukad atong January hangtod karon. Pila kaya ka mga tao imong nasharean sa mga balita sa kaluwasan. Pero paistoryahon ka, og politika, ay grabe ka. Katungkuan? Ay grabe to, kurakot. Kaayo to si Kwan. Kana si Kwan, ay grabe na. Grabe kay ka makaistoryag politika, grabe kay ka makaistoryag negosyo. Mo ni ang negosyo na to, kaniya tong buhaton. Mamaligya ta og droga. Grabe kay ka makaistorya sa mga sa eskwelahan, kana suwito kay ka sa tanan. Pero maing balita, takom. Nya mo'y pinaka-importante nga gikinahanglan sa tao. Nako'y technique istorya ninyo, itudlo na ako ninyo. Naay mo mag-ayo sa inyong mga balay, naay mag-repair, share sa mga balita sa kaluwasan, and just talk to them heartily. And tell them, salamat ha, nga nang abot ka din niha, nag-ayo ka sa amo ang kuwan na mo. Kanang kadyutra ka ayo ni. Pwede ba ka na akong masangyawan sa pulong sa Ginoo? Di good pwede nga. Ning ani mo, gitabangan wi ninyo, niya naayo ang mga kuwan. Unya, ako di ko ka-share ninyo ani. Importante kayo ni, day, dong, sir, ma'am. Pwede bang maminaw kag kadyut? Just talk to them by your heart. And they will know that you really love them and care for them. Yeah, imo lang dungagan gamay good, ang bayad 300, maski 350 na lang good nimo, para lang gid sa maing balita sa kaluwasan, I will tell you. It is worth it. One soul is valuable more than all the things in this world is combined. The preaching about the way is my challenge to you tonight. Hapit na matapos ang tuig 2025. Naglinog na sa Visayas. Wata kabalo, asa ang sunod? Pwede ba, pastor? Pwede po ba nga mahitabo na din sa Pagadian? Nga nung di good pwede? Amen? Salamat sa Ginoo nga wa pa italo. Ay, sa pud intahon. Kaya bago patang nagpapinta sa simbahan, ayaw sa. Pwede ba nang mahitabo? Kung katong nabundakan, pwede ba itong mahitabo sa atong mga minahal sa kinabuhi? Pwede! Unsa ra gud imong kalibutan, may makabalo ka kung maglinog, ang imong nabilin sa inyong balay, matumbahan. Share the gospel now, before it's too late. Number 3 and the last, not only the preaching about the way, but the prayer along the way. Una sa tanan, ang pag-ampo epektibo, mas epektibo, kung kita nagbuhat sa buluhaton sa Diyos. The Bible says in John chapter 14, verse number 13, after he said, greater works than this shall he do. Then in verse number 13, there is a promise, and whatsoever ye shall ask anything in my name, that will I do. Christians who are involved in the work of the Lord will experience the power of prayer. In Psalm 37, verse number 4, the Bible is very clear, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Pahimot ang Ginoo, ug ihatag sa Ginoo ang gitinguha nimo sa imong kasing-kasing. Saturday, before ning take si Kisini sa iyang let exam, nalipay kay ko ni Kisini. Salamat nga na Kisini, bahalag exam na niya. Pagkaugma ning sulwining pagyud siya. No, grabe. Pwede na gito siyang moingon nga, Lord, dili sa ko Lord Vicky, mag-review pa jud ko Lord. Last na lang yun review na ako Lord. Pero salamat nga gipahimot-an niya ang Ginoo. A testimony of my life, and you've heard this many times, how I graduated in St. Columban College with Latin awardee.
It's not because I'm good. It's not because bright si Pastor John. It's because of the favor of God. Sa akong allowance nako nga 1,500 ang semana, wa ko kabalo kung giunsa nako to pag-manage tanan ang kwarta. 1,500 ang akong semana, akong allowance nako. Ako pa'y magbayad sa choir sheet sa choir every week. Mugasto nagtag 200 to 300 pesos. Ako pa'y magtubil sa Cruisewind sa sakyanan. Unya mag-date pag yun minisyon eh. May gani kay akong asawa mo kaon na ning pastel. Basta di lang ang dahon mo'y kaunon. But I am giving to the Lord 60% of my salary, of my allowance. And I will tell you this. Sa kung asa na to, gipahimutan ng Ginoo, ang Ginoo mo balos na to og pilo-pilo. After I waited for my teacher in graduate school, nga gikahadlokan sa tanang mga intern diya sa St. Columban College. Mahadlok sila. Usa ka adlaw ning sulod siya sa akong klase nako. Siya rin ning sulod siya sa akong klase. Online man to ang among internship. Ning sulod siya. Tingkuyawa, Sir Danip, tingkuyawa na ako. Ning sulod si Sir Celestio sa ako ang klase. Ug naminaw siya. Diba kaninabit maminaw na to, makonsyos ta no? Basta ang mga kanga ang mga English na balay-balay ang mga in English. Patapan salamat sa Ginoo, I executed the demonstration well. And he said, Mr. Mantos, you are doing a great job. And during the time nga gihatagan na gikuha na ang papel para sa paghatag sa last nga grado, giingnan ko sa taga-opisina sa registrar sa St. Columban College nga, Sir, pastor, dagko kay kagrado pastor. Pero pastor, kung naalay mo hatag nimo flat 1 pastor, ikaw ang makandidate sa magna cum laude. Magna cum laude? Diba ang binuang naman ng magna no? Magna 9 years. Diba kanang mo di magtarong eskwela no? Oh. Paguman, by the grace of God, after I get the paper, giingnan ko, Pastor, tigaan tikag plat 1. Ug gakurog akong kamot. Kay di ko katuo sa gihatag sa Ginoo sa ako nga panalangin. And I remember many years back then, during the camp in Picarangan, I told the Lord, during the time ni Shadrach, ni Meshach, ug ni Abednego, kung ang Kristohanon dapat ang mo-excel sa mga eskwelahan, ipakita sa kuwa, Lord, nga imo kong anak para ang mga tao dito makaila nga ikaw ang akong tinuod nga Dios. Mga kaigsunan, kung atong pahimutan ang Ginoo no, aning magampo ta, paminawon gyud ta sa Dios. Why? Atong gipahimutan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Prayer is not only most effective when we are doing the work of the Lord. Prayer is most effective when we desire the glory of God. The Bible says in verse number 13, John chapter 14, second to the last verse na ni, 14 verse 13, ingon ang pulong sa Ginoo, and whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. The most important thing in our prayer is the glory of God. Munang sa atong mga alampuanan, susiha ang imong kaugalingon, kinsa man ang mahimaya. Sin ikaw ra ang mahimaya. Ang babag sa pagampo, kung naatay mga selfish nga motibo, can I hear an amen? Babag sa pagampo, selfish desire. Lord, pakuan na ko, Lord. Lord, ipaabugado ko, Lord. Kay kaning manghilabot na ko, Lord. Pantay lang yun ni sila, Lord. Kasuhan yun na ko ni. Diba no? Lord, padatuag ko, Lord. Tigaig ko sa tanang project sa parehang ng Diskaya, Lord. Ihatag ko tanang mga project na mo, Lord. Kay para silang tanang mga membro sa simbahan, Lord, ubos na sila nako tanan. Ako mo'y labaw nila. Na. Selfish desires. Asa ang glory sa Ginoo. Amen? Asa. Kinahanglan mahimaya ang Ginoo. So, we have to pray with a right kind of heart.
And then, prayer is most effective when we pray in the name of Jesus Christ. In Faith Bible Baptist Church, we do not pray to the saints. Amen. Ang pag-ampo sa mga santos o ang pag-ampo sa mga nangamatay nga Kristohanon wala nay pulos. Kay ang access nato sa amahan pinaagi lamang ni Jesus Christ. That's why when we pray, we end our prayer with this phrase, in Jesus' name we pray. Amen. Oh, dili pagpasalamat, prayer na ha. Kay naay nagpasalamat diri Domingo sa hapon. Ako nagpasalamat ko nga panalalanginan ko sa Ginoo ang akong kuan gitigaan kog maayong panglawas at umiaging simana hapit mi na disgrasya pero giproteksyonan gyud ko sa Ginoo og maora to. In Jesus name I pray. Amen. Tungod sa iyang kakulba nalimot siya nga nagpasalamat day siya. Oh, daghan ang nahitabo dinhi. Ang pag-ampo, we end up with, in Jesus' name I pray, because we get it from this last verse, verse 14. Operator, please. John 14:14. Last verse na ni. Ingon ng Bible. Everybody read. Everybody. On the screen. Eyes on the screen now. Verse 14. Go. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Nganuman, kay ang atong mga pag-ampo tubagon lamang sa Ginoo, dili tungod sa atong ngalan, dili tungod sa akong ngalan, dili tungod sa ngalan sa sikat nga Kristohanon, kundi pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus Christ. That is why do not follow what other unbelievers would try to pray nga mura og nagsakto pud paminawon, dear God, blah 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 blah. All these things I pray, amen. Wala in Jesus name. Kabantay mo ng uban mga pag-ampo. Oh, napagi pinaka-worst, Saint Columban, pray for us. Ako yaw kaayo. Unya usayo ang kitang mga baptist na putay mga tinututuan nga Pastor Nunoy, na magkakaroon. Pastor Nunoy, tabangi ang tawan mi. Karong kuan, Pastor Nunoy. Usay ka na ni magwali ko. Usay ko nang ikumbati na ko nang kuan. Kay ang mga gamit ni Papang, kami ni July, among gibahin-bahin. Bahin-bahin ba? Mga relo, anas mamang offered mo ni si mong papa o pagbahin mo ni July. Asa inyo ana pagsabot mo. So nagpulihanay na kuan namin sa mga gamit ni Papang. Ana din, usay dili nako malikayan, usay ni ana ko nga kani ka kung suoton nga relo ni Papang no para ubanan ko niya. Ana tuwa ko dito sa laluma. Duha ka buk relo akong gidala. Kani o katong relo nga kang Papang nga relo nga katong silver. Ana ko nga kani kang relo akong suoton no kay naang gahom ni Papang diri. Tan-awar gud ning mga tinuoan nato. Di ba no, say magunauna ta na no? Ginoo tabangi Papa na nabitaw kag langit pa, tabangi koron pabi. Igna ang Ginoo din ha pabi nga kuan. Naunsa naman taan niyo Mo nang giingon nga CBBC, Catholic Bible Baptist Church. Mga kaigsunan, you must know the way. The way is Jesus Christ. Number 2, preach the way. Pray here in the altar tonight. Ihatag ang mga ngalan sa imo mga higala. Pangayo og kaalam, pangayo og timing, pangayo og courage, kaisog nga mangimbitar ka, mo share ka sa gospel. Talk to them while there is still chance nga sila maluwas. Ikatulo, mag-ampo kita sa Ginoo kanunay. Tungod kay samtang wa pata naabot dito sa langit, why Kristohanon nga makapadayon kung walay pag-ampo. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. Heads are bowed, eyes are closed, no one looking around. As the piano plays softly tonight, kung giunsa ka pagstorya sa Ginoo sa imuhang kasing-kasing karong takna sa